Hello po, greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, sama kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. At ang inyong mga mahal sa buhay ay okay naman sila, no? And of course, I would like to take this opportunity na pasalamatan po ang ating mga viewers, ang ating mga subscribers po na walang humpay ang pagsuporta po sa ating channel, no? At sa iba-iba pong bansa po kayo naroroon, thank you very much. Ang iba po sa inyo na sa USA, sa Israel, nasa Russia, nasa West Coast ng USA, at dito rin sa Hong Kong, sa Macau, no? At among others, no? Ang dami-dami po. Thank you very much, no, for always supporting us. At yung iba nga sa inyo, no, si Mary Lebron of Baguio City, ay hindi daw po siya nag-skip ng ating mga ads. Thank you very much, Mary, sa mga suporta ninyo. Alright? So, okay. Let's now proceed sa ating episode nito, no? Ah, by the way, bago tayo magpatuloy, no, sa hindi pa po nakakilala po sa akin, ito po muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program na inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Okay, bago tayo magpatuloy, alam ba ninyo na ayon po sa datos ng YouTube, more than 60% po ng ating mga viewers ay hindi pa subscribers. So kung kayo mo po yun, isa po kayo doon, at if you find our videos interesting, no, at saka informative, pwede naman pong makahirit sa inyo, wala man siguro, hindi mo po kalabisan. Pag ako po hihingi ng isang subscribe, isang share, at saka isang like, no, sa mga videos po natin. At of course, yung notification bell, pakihit na rin po. So that pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified. At matulungan na rin po ang inyong lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya na mapagbigay po ng legal na impormasyon o kaalaman, no, sa ating mga kababayan. They could be your friends, your family members, your neighbors, no, kakilala ninyo upang sila din ay may mapulot po sa mga pinag-usapan po natin. At sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Okay? Maraming salamat. Okay, ang ating pong topic, no, sa episode na ito ay may kinalaman po, no, sa sulat sa atin ni Rodel. Okay? Siya daw po ay meron siyang lupa, no, kapirasong lupa sa probinsya, uh, at ito po ay na isang liblib naman po na barangay, no, sa kanyang, at ayon sa kanya, ang lupa daw niya ay nasa 1.5 hectares. Okay? Ngayon, gusto po niya itong ipagbili. Okay? Ngayon, ay yung kanya daw pong karatig na ano yung lupa, no, sa may-ari, no, ay sabi daw sa kanya, "Abe, kung ipagbibili mo yan, ay dapat sa akin mo muna ipagbili. Hindi mo pwedeng ipagbili sa iba yan nang hindi muna ipagbili mo sa akin." Sabi daw ng ano, siyempre may buyer po siya na interesado, no? 1.5 hectares po ang kanyang lupa, no? At iba't iba daw po ang mga tanim dito na mga prutas, no? Mayroon din po daw siya ah, maliit na bahay daw doon. So, gusto niya po na i-dispose na ito, no? At meron naman daw pong ready buyer na taga-abroad at gusto daw na ah, farm lot ito. Ay ang problema, yung kanya daw na karating na lupa na may-ari, gusto sa kanya ibenta. At hindi daw puwedeng hindi sa kanya, okay? So naguguluhan po, no, si Rodel. So, tama ba na puwedeng hindi niya ito maibenta sa iba kundi doon muna sa kanyang karatig na lupa, okay? So una po, maaaring meron pong basihan, no, yung sinasabi ng inyong karatig na lupa, pero meron pong exception po dito. Kasi po kung ang inyong ownership ay nag-exceed naman sa 1 hectare, say 1.5 po yan, yung tinatawag nating right of preemption or legal redemption po sa ilalim ng ating Article 1621 ng ating Civil Code as amended, ay hindi po magiging applicable sa inyong karatig na lupa. Applicable lang yon yung tinatawag na right of preemption o legal redemption, no, doon sa inyong karatig na lupa na may-ari nito,
yung inyong adjacent landowner kung ang inyong lupa is less than 1 hectare. So in this case, no, pag less than 1 hectare, ay talagang totoo na meron siyang right of preemption or redemption doon sa lupa. Ngayon sabihin nito, abay sa kanya na muna i-allok yung lupa mo, no? And dapat kung ganun, you should inform him, no? In writing na ganyan, no? Kasi meron siyang 30 days, no? When in which bilhin niya o hindi ayon sa terms and condition mo. Okay? Ngayon, kung hindi niya ito magagawa sa loob ng 30 days, then you are free, no? To sell this. Pero in this particular case, kahit na hindi na po kayo magbigay ng written notice sa kanya, dahil ang inyo pong pagmamayari ng lupa, no, doon sa rural area niyan, ay lampas na po ng 1 hectare. Okay? So, there's no need po, no, na na mag-alala po kayo na tututulan, no, ng inyong karatig na lupa, no, ng owner, no, ang bilihan mo sa lupa. Karapatan po 'yan bilang isang owner, no? They have the right to dispose, use, no, or alienate your property. That is your right. Hindi pwede mapigilan 'yan ng sino man, lalo na yung karatig, no, adjacent landowner na yan, because hindi naman sakop sa legal redemption or preemption yung inyong lupa being more than 1 hectare. Okay? So, wag kayong mag-alala, no? Yan po ang batasan. Ito po ay pinagtibay po, no, sa ilalim ng Article 1621 ng ating Civil Code of the Philippines. Okay? So, I hope maliwanag po yun, no? Rodel. Okay? So, okay, let's now proceed muna. O bago tayo magpatuloy, pwede po bang ah, makahiram po ng inyong oras? Meron po kasi tayong pinopromote na libro, no? Ito po yung mga libro na inyong lingkod, and highly recommend ko po, no, na magkaroon po kayo ng copies nito. Hindi naman po lahat, no, because kahit na hindi po kayo lawyer, highly recommended din po yung Legal Handbook, a daily companion for all, no? At saka po yung ating handbook on our Bill of Rights, no? Kahit hindi po kayo lawyers, as long as simple lang po mga English po dito, no? Ay nandito po yung mga basic kasi na batas po na maaaring ma-encounter natin, no? O makapekto sa atin regardless of our economic or social status in life. Sa lipunan po natin ay applicable po ito, no? Wala pong sinisino ito, mayaman man, mahirap o hindi, ay applicable po ating mga batas po natin, di ba? Okay. Ito pong legal handbook nito contains the extract or the abstract of different laws na may kinalaman po sa buhay po natin. Okay? From the time na tayo ay na-conceive, pinanganak, no? Nagkaroon tayo ng pamilya, so apply po yan yung ating family law, no? Usapan sa kasal, usapan sa hiwalayan, sa annulment of marriage, no? Support, no? At saka usapin tungkol sa estate tax na tinatawag natin, at saka yung inheritance, no? Pag merong last will and testament or testamentary or intestate succession kung tawagin, and then pag meron tayong issue sa employer natin o employees, meron mga basic na provision po diyan, no, tungkol dito, and of course sa pagpatitulo ng lupa, no, right of way easement, among others po, ay ng karamihan po diyan ay natalakay na natin dito sa ating channel, no, yung ating legal handbook. Okay? And then yun din po, ganun din sa ating handbook or Bill of Rights, no? Nandito po nakalagay yung ating karapatan po natin sa ilalim po ng ating saligang batas in case po na ang ating pong estado ay mag-exercise sila ng tinatawag nating their inherent powers, no, as a sovereign state. Kasama na dito yung police power, the power of eminent domain, na kung saan ang private property could be taken for public use and purpose, provided that just compensation is provided and with due process of law. But there are situations na maring hindi po tayo entitled to just compensation. Okay? And then, pag ang pamahalaan po, nag-exercise po yan ng tinatawag natin the power of taxation, naku po more or less apektado po ang ating life, liberty, and property po dyan. No? So it's essential na magkaroon po kayo ng copy po nito
no, for your handy reference po sa inyong bahay o sa inyong workplaces. Mga hardbound books po ito, no? And you can buy this, no, sa ating the leading law books publisher and distributor po dito sa Pilipinas, yung Central Books po. They have branches in Manila, Mandaluyong, Makati, at saka sa Quezon City, and they have also branches in Cebu as well as in Davao. Free delivery po online, no? Kung mag-order po kayo nationwide po. Okay? Mga hardbound books po ito. Okay? And yung iba po nating libro naman, no? Labor laws, no? Compendium, ito po ay handy reference material sa ating mga HR practitioners, no? At ganoon na rin yung sa ating mga labor relations practitioners, and of course yung corporate law annotated sa mga corporate lawyers po natin, highly recommended po yung ating corporate law annotated. And of course, the last but not the least, ito pong ating CIPRA, the Code of Professional Responsibility and Accountability, no? Ito po ang Bible po ng mga lawyers, no? Ito po ay nandito po ating conduct, no? In the exercise of the noble profession, no? Yung ating legal profession po. Okay? Mga hardbound books po ito, hardbound materials, no? And malaking bagay po pag meron po kayong kopya naman ito sa inyong office o sa inyong bahay. Okay? Maraming salamat. Okay. So, thank you sa inyong oras, no? At sa kakapasok pa lang ay kung kapapasok pa lang ninyo, you can watch this on replay, okay? At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, pwede po pang makahirit po sa inyo if you find our videos interesting and informative. Wala naman po sigurong mawala kung kayo po ay mag-hit po ninyo yung subscribe, share, and like buttons po natin, and of course yung notification bell. Upang sa ganun, pag meron tayong mga updates, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na mga episode. Hanggang dito na muna tayo at maraming salamat sa inyong oras, and I hope to see you again in the next video po natin, and God bless.